Inumpisahan ang taong 2020 ng buong pananalig at puno ng pag-asang maipagpatuloy ang mga naumpisahan para sa patuloy na mas maunlad na bayan ng Gerona. Bit-bit ang mga pangarap at plano para sa bayan, sabay-sabay nating sinuong ang mga bagong hamon ng buhay. Buong puso at lakas ay patuloy ang serbisyong totoo na nakalaan para sa bawat mamamayan. Nang biglang tila bagay tumigil ang ikot ng mundo, nangamba ang lahat. Saan mag-uumpisa? Paano uumpisahan? Sino ang malalapitan? Binalot ng takot at pagkabalisa ang buong mundo dahil sa pandemyang kinakaharap. Lahat ay dumepende sa pamahalaan. Walang katiyakan ang hinaharap. Kailan matatapos, kailan makakaalpas. Affects more people worldwide, the information and misinformation are spreading. Fast few hundred meters away. Marami ang hindi sigurado, ngunit ang buhay ay kailangang patuloy pa rin sa pagtakbo. Kinailangang lumaban. Kinailangang maging matapang at bilang ama ng bayan ng Gerona ay kinailangang maging matatag sa bawat pagsubok at pangunahan ang muling pagtayo ng bawat mamamayan. Sa mga pagsubok na ito ay kasabay ding sumibol ang mga taong natatangi na tumayo, nagsakripisyo ng buhay. Sama-samang lumaban at naglingkod sa bawat mamamayan. Saludo kami sa bawat isa na itinuring na mga bagong bayani ng bayan, ang ating mga frontliners. Sa isang iglap ay kinailangang unahin ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Katuwang ang mga malalaking business establishments sa ating bayan at mga kapwa Geronians ay nagtulong-tulong upang maibigay ang mga pangunahing pangangailangan. Sa panahon ng ECQ ay nakapagbigay ng regular na ayuda sa lahat ng 25,711 na pamilya dito sa ating bayan. Sinuportahan ang lahat ng mga frontliners sa munisipyo man o sa barangay na mga naglingkod, nagtrabaho at nagbigay ng serbisyo sa kasagsagan ng ECQ. Kinailangan din na suportahan ang bawat isa sa kanila na mabigyan ng mga pamproteksyon gaya ng PPEs, allowances, regular na check-up at swab test para sa ating mga medical frontliners. Inuna ang pag-aasikaso sa 15,401 na beneficiaries ng Social Amelioration Program mula sa DSWD. Nabigyan din ng emergency work ang 390 beneficiaries na nasa informal sector sa programang Tulong Panghanap Buhay sa ating mga disadvantaged workers o TUPAD. Dagdag pa nito ay ang pagbibigay tulong sa ating mga 2,237 na magsasaka under the Rice Farmers Financial Assistance at Financial Subsidy for Rice Farmers sa 65 na magsasaka. Tuloy-tuloy din ang suporta sa bawat pamilya ng mga pasyenteng nagkasakit ng COVID sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Agaran din pinagawa ang temporary isolation facility sa multipurpose hall ng Corazon C. Aquino High School para sa mga pasyente na kinailangang i-quarantine. Kinailangang ding ipatupad ang mga regulasyon sa bawat mamamayan ng Gerona upang mapanatili ang health protocols at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hinigpitan din ang paglabas at pagpasok ng mga mamamayan dito sa ating bayan. Maigting na minomonitor ang mga dumarating na OFWs at mga locally stranded individuals or LSIs. Ito ay isang paraan upang maging ligtas ang lahat. Ang regular na pagdidisinfect sa mga matataong lugar upang mapanatiling ligtas ang lahat. Panandalian man na tumigil ang ikot ng mundo, ngunit hindi ito naging dahilan upang tumigil ang pagseserbisyo. Bagkus, lalo pang pinag-igihan dahil higit sa panahong ito ay mas marami ang nangangailangan at mas marami ang naniniwala sa kakayahang maglingkod sa bawat mamamayan. Serbisyong makalinga. Kinailangang kalingain at bigyan ng atensyon lalo't higit ang mga nasa laylayang sektor ng ating bayan.
Pinag-ibayo ang tulong para sa ating mga mahal na mga senior citizens tulad ng pagbibigay sa 1,055 beneficiaries ng quarterly social pension ng DSWD. Pagbibigay sa 150 beneficiaries ng LGU-funded social pension upang makatulong sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Pagbibigay ng unconditional cash transfer social pension sa 978 beneficiaries. Sa ating mga kababayan na nangangailangan ng agarang tulong ay naibigay naman ang mga sumusunod. 300 na pamilya ang nabigyan ng tulong under Risk Resilience Program, Climate Change Adaptation and Mitigation sa Barangay Don Basilio, New Salem, Tagumbao at Aizon upang sila ay magkaroon ng alternatibong pangkabuhayan. Nakapagbigay din ng kapital sa 100 na pamilya sa programang Livelihood Formation ng munisipyo upang may maumpisahan na pagkakitaan at makatulong sa kanilang pamumuhay. Nabigyan din ng medical assistance ang 1,603 na mga kababayang nangangailangan. 495 naman na pamilya ang nabigyan ng burial assistance. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng makakain, bigas, medisina, gatas at mga gamit ng bata sa sinumang nangangailangan na magtungo sa tanggapan ng munisipyo. Pinagtibay ang paghikayat sa bawat mamamayan na magtanim sa mga bakuran at barangay upang may parating mapagkukunan ng mga pagkain, na mahagi ng mga libreng vegetable seeds upang itanim sa bawat bakuran. Patuloy ang pagbibigay ng mga palay certified seeds sa mga 1,352 na magsasaka upang mas maparami ang kanilang ani at kanilang mapakinabangan nito. Ang mga 92 na nag-aalaga ng baboy na naapektuhan ng African Swine Fever o ASF ay nabigyan ng ayuda na financial na nagkakahalaga ng 3,770,000 pesos. Bukod pa dito ay ang pagbibigay ng alternatibong kanilang aalagaan tulad ng mga manok, kambing, baka at kalabaw. Mayroong ding 230 na individual ang natulungan na nagkaroon ng trabaho sa panahon ng pandemya. Regular pa rin ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga kabataan lalo't higit sa panahong ito na kailangan silang kalingain. Ipinagpapatuloy ang supplemental feeding sa 200 na underweight na mga bata upang matulungan ang pangangailangan nila sa nutrisyon. Pagpapatuloy ng serbisyong patak kontra polio na kung saan 97% ang accomplishment rate ng buong munisipyo ng Gerona. Mahigpit ding binabantayan ang nutrisyon ng mga bata sa pamamagitan ng supplemental feeding, deworming, vitamin A supplementation, iron supplementation, micronutrient powder supplementation, operation timbang, at infant and young child feeding. Ang pagbubukas ng mga paaralan ngayong pandemya ay isang naging hamon hindi lamang sa ating mga paaralan at pamahalaan, kundi pati na rin sa mga magulang at mag-aaral ngayong new normal. Kinailangang bigyan at punan ang mga pangangailangan nila. At upang mapanatili ang maayos at mahusay na pag-aaral ng mga kabataan ay bumili at namigay ng mga digital duplicators upang mas mapadali ang paggawa ng mga modules. Regular na pamimigay ng mga bond papers at ink na ginagamit sa paggawa ng mga modules. Ang pagbibigay ng mga learning books sa Gerona, South and North Districts. Ang pagbibigay ng mga writing at counting books sa ating mga daycare children. Regular pa rin ang pamimigay ng mga IT equipment sa mga paaralan na ginagamit para sa online learning. Ipinagpatuloy pa rin ang pagkuha ng bagong mga scholars under Uniform Scholarship Program kung saan mayroon ng 432 scholars ang ating bayan na may 4.5 million pesos na pondo sa taong ito. Bukod pa nito ay ang pagbibigay ng educational assistance sa 538 na estudyante na nangangailangan ng tulong. Sa panahon ng pandemya ay kailangang siguraduhin na ang mga mamamayan ay malulusog at ligtas sa anumang sakit. Dahil dito, puspusan ang pagtatrabaho ng mga health workers sa mga RHUs at mga barangay. Bukod sa mga regular na programa, ay patuloy na nagdadagdag ng mga serbisyong kailangan ng ating mga kababayan. Makukumpleto na ang X-ray facility sa RHU 1 kung saan ay malapit nang ma-avail ng libre ang serbisyong ito. Ang level up na Gene Expert na ginagamit sa TB Diagnostic Center na mayroon ng 399 pasyente na naserbisyuhan sa taong ito.
Tuloy-tuloy din ang serbisyo ng mga laboratorio sa lahat ng RHUs na kung saan libre ang CBC, blood typing, dengue NS1 test, RBS, urinalysis, fecalysis, HIV, syphilis at HBsAg test. Dagdag pa ay ang patuloy na pagmamonitor sa mga nagkakasakit ng COVID-19 at ang pagko-contact tracing sa mga nakasalamuha nito. Ang pag-aasikaso ng pangangailangang medical certificates ng ating mga kababayan na kung saan ay mayroong nasa mahigit 500 ang naseserbisyuhan at nabibigyan araw-araw. Serbisyong laging handa 24/7. Iba na ang hamon ng panahon ngayon, kaya kailangang itaas ang level ng tulong at agarang aksyon sa panahong pangangailangan. Walang pinipiling araw o oras, laging handang tumulong, bumagyo man o umaraw. Sinusuong ang bawat panganib makapagbigay lang ng serbisyo para sa bayan. Lalong pinag-iigihan ang pagbibigay ng mabilis at maayos na tulong sa mga pangangailangang emergency, aksidente man ito, kalamidad o sa anumang pagkakataon. Laging handa sa pagsundo at pagbibigay ng transportation para sa ating mga kababayang may sakit, lalong-lalo na ang mga nagkakasakit dahil sa COVID-19. Bumili ng mga dagdag na ambulansya upang maserbisyuhan ang nakararami. Nagdagdag din ng mga service vehicles upang makapagbigay ng mas mabilis na aksyon sa mga nangangailangan. Serbisyong maproteksyon. Sa panahong pandemya ay napakahalaga na mapanatili ang kaayusan, katahimikan at mabigyan ng proteksyon ang bawat mamamayan. Katuwang sa pagpapanatili nito ay ang mga magigiting nating kapulisan at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. May pandemya man o wala, ay parating napapanatili ang kaayusan at katahimikan sa buong bayan. Mabilis na nahuhuli at naaaksyonan ang mga krimeng nagaganap. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng mga kapulisan sa lahat ng mga adhikain ng ating bayan. Ang isa sa ating kababayang pulis na si Police Master Sergeant John Hay Macapulay ay patuloy na umaani ng recognition hindi lamang mula sa mga pangkaraniwang mamamayan kundi pati na rin mula sa Camp Olivas PNP Regional Office na kung saan siya ay nagawaran ng Best Good Deed Police Non-Commissioned Officer at muling ginawaran ng parehong award sa Camp Francisco Macabulos, Tarlac Provincial Police noong Macabulos Day. Patuloy pa rin ang pagdagdag ng mga street lights at CCTVs sa mga matataong lugar upang mas mabantayan ang kapaligiran at manatiling ligtas. Serbisyong maunlad. Pinagtutuunan ng prioridad ang mga pagpapatayo ng infrastruktura na makapagbibigay ng ginhawa at tulong para sa lahat. Ang pagpapaayos ng pamilihang bayan ng Gerona, ito ay upang makapagbigay ng mas ligtas, maginhawa at mas malinis na pamilihan para sa lahat. Kasama na dito ang paglalagay ng 2 high-volume fans para sa mas maaliwalas na pamamalengke. Ang pagpapagawa ng covered shed sa paligid ng buong palengke upang magbigay proteksyon sa mga mamimili, may-ari ng mga sasakyan at mga namamasada. Ang pagpapatayo ng permanenteng isolation center para sa mga magkakasakit ng COVID-19 na kailangang i-quarantine. Ang pagtatayo ng Animal Bite Center sa ating bayan upang ang mga pasyenteng nakagat ng mga hayop ay hindi na pupunta pa sa malayong ospital para magpabakuna. Ang pagpapatayo ng covered shed sa RHU1 upang magbigay ng mas maayos at mas malaking pasilidad sa mga pasyente at upang magkaroon ng mas malaking espasyo para sa social distancing. Ang pagsasaayos ng engineering office para sa kanilang one-stop shop service upang mas maging mabilis at maayos ang transaksyon para sa lahat. Ang bagong legislative building na permanenteng opisina ng Sangguniang Bayan. Bagong gawang lingap center upang makalinga ang mga kabataang nawawala sa landas at walang matuluyan. At ang patuloy na pagpapagawa ng barangay roads at farm to market roads
para sa maginhawang pagbiyahe ng ating mga kababayan at ang mas mabilis na pagduluwas ng mga produkto. Kasabay sa pag-unlad na ito ay ang patuloy na paghikayat sa mga mamumuhunan sa ating bayan upang makapagbigay ng tulong sa ekonomiya, makalikom ng mas mataas na buwis para sa mga proyekto ng bayan at makapagbigay ng mas maraming trabaho sa mga kababayan. Kasama na dito ang patuloy na mga dumadaming namumuhunan sa ating bayan. Ang pagbubukas ng BHF nitong darating na mga buwan. Ang pagbubukas ng Jollibee nitong Disyembre. Pinagtutuunan din ng pansin ang pagpopromote ng mga maliliit na negosyo sa ating bayan na kung saan inilunsad ang blog na Tatak Herona, Tara Na't Tangkilikin na naglalayo na tangkilikin ang mga produkto at serbisyo sa ating bayan. Siyempre, basta tatak, Herona. At serbisyong tapat, mahusay at kalidad. Sa layuning makapagbigay ng kalidad na serbisyo ay pinagbuti ang pagtatrabaho at isinaayos ang mga proseso na naaayon sa international standard. Sa gitna ng pandemya ay nakamit ang pinakamimiting International Organization for Standardization Certification sa larangan ng Quality Management System or ISO 9001:2015. Ito ay isa sa napakalaking karangalan sa pamahalaang bayan ng Herona na mapabilang sa isa sa mga kauna-unahang mga pamahalaang lokal na nabigyan ng certification. Patuloy ang pagbibigay ng mga nararapat na benepisyo para sa ating empleyado kasama na dito ang pagpopromote sa ating mga empleyadong karapat-dapat sa mga posisyon. Sa paraang ito, ang lahat ng mga empleyado ay nauudyok na pagbutihin palalo ang pagbibigay ng serbisyo. Unti-unting pinagpapatuloy ang computerization program para sa mga opisina gaya ng Treasury Office, Assessor's Office, Business Permit Licensing Section upang mas lalo pang mas mapabilis, transparent at maaasahan ang mga transaksyon ng bawat mamamayan. Hindi man naisakatuparan ang ibang malalaking plano ngayong taong ito dahil sa biglaang pag-iiba ng mga prioridad dahil sa pandemya, sa darating na taon, tayo ay tuloy-tuloy pa rin magsisikap na kulayan at maisakatuparan ang mga sumusunod. Improvement of Evacuation Center. Rehabilitation ng Municipal Recycling and Composting Center. Construction ng Municipal Records Building. Ang pagtatapos ng naumpisahang Municipal One-Stop Shop for Business. Pagsasakatuparan ng botika ng bayan. Evacuation Center sa mga Tiga-Weste. Pagkakaroon ng Herona Community E-Learning Center. Improvement of ABC Hall. Ang pagkakaroon ng medical and dental space rental at lounge sa second floor ng Food Bazaar. Pagkakaroon ng mga bagong food stalls sa harapan ng munisipyo. Pagkakaroon ng connecting shed mula barbecue area stalls, food bazaar at mga bagong food stalls. Ang pagbubukas ng Land Bank of Philippines sa bayan ng Herona. Ang pagkakaroon ng isang ATM area sa harap ng CEC building. Nagbago na ang mundo. Huwag sana nating kalimutan ang mga aral na ating natutunan noong tumigil ang mundo. Nalampasan natin, kinaya natin, ayon pa ba tayo susuko? Kasing taas ng bundok ang pangarap ko sa mahal na bayang kong Herona. Maniniwala ako sa lahat ng pwede at kaya nating gawin. Maraming mabubuting tao na sasamahan ako sa pag-akyat sa tuktok ng pangarap na ito. Sa mga panahong ito ay alay ko ang maging ama ng bayan ng Herona at ang magbigay ng serbisyong totoo.